Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ay sumapit na sa takdang oras para pasimulan yung ating pagpupulong. At bilang pasimula, tayo ay aawit ng papuri sa Diyos na Yehova. Kaya kung angkop sa inyong kalagayan, maaari po kayong tumayo at sama-sama nating awitin yung song number 13. Ang pamagat, Si Kristo ang ating huwaran. Hango ito sa unang Pedro 2:21. Kung handa na kayo, subaybayan natin ang himig at tayo ay umalinsabay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. No? Tayo ngayon ay makakapakinig ng isang napapanahong pahayag. Ang magpapahayag sa atin ito ay si Brother Franz Trinidad. Yung kanyang tema, pwede niyong isulat, Hindi bahagi ng sanlibutan bilang pagtulad kay Kristo. Ulitin ko yung tema, Hindi bahagi ng sanlibutan bilang pagtulad kay Kristo. Brother Trinidad? I-bully-bully natin ito mga kapatid. Ano? Imagine natin tayo yung nandun sa sitwasyon. So, nagpunta tayo ng isang clinic para magpa-check up kasi hindi okay yung pakiramdam natin. Sabi ng doktor sa atin, huwag ka munang kumain ng matatabang pagkain. Bawal muna. Matatamis sa pagkain, bawal din. Maaalat na pagkain, bawal din. O kahit anong alak, bawal muna. At bawal ka munang magpuyat o magpahinga ng madami. At syempre, gusto nating gumaling. So, naging health conscious tayo bigla. Kaya nakinig tayo at dedicated tayong sumunod dun sa payo ng doktor. Medyo mahaba yung naging sesyon para makita yung findings sa atin. Kaya paglabas natin sa clinic, gutom na tayo. Ngayon, nakita natin agad paglabas natin ng clinic, anong mga pagkain? Lechon liempo, sisig, pares. At syempre, masarap yan. Merong kasamang soft drinks. Ngayon, yun yung mga choice na madali. Gusto sana natin, para health conscious. Salad, mixed vegetables, ganyan. Yun yung choice na madali. Kailangan mo nang kumain. Gutom ka na. Kaya ang ginawa mo,
sige, ngayon lang naman, kailangan natin kumain kasi gutom na. O, kumuha ka ng pera mo, bumili ka nung nandyan, liempo, kaya chicken wings, pagkatapos umuwi. Tapos mong nasa bahay ka na, nanood ka ng TV, habang kinakain mo yon at uminom ng soft drinks. Tanong, gagaling pa ba tayo sa ating sakit? Mag-i-improve ba yung ating health doon? Alam natin hindi. Pero baka meron tayong nakakaligtaang mas mahalagang tanong. Bakit ganun? Bakit parang wala tayong ibang choice? Bakit parang yung mas promoted sa atin ay yung alam natin na mas makakasama para sa atin? Bakit ganun? Yung sistema. Tingnan natin sa ibang aspekto ng buhay. Apply natin ito. Sa entertainment, sa lifestyle, o sa ibang aspekto ng buhay. Ang inaalok sa atin, ano? Ano yung madali? Masaya? Madali? Masarap? Pero alam natin, deep inside, mapanganib yung mga ganitong klaseng aspekto na sa ating buhay. Sabi nila, deserve mo yan. You only live once. O ako muna. Dapat ba tayong maging parte ng ganitong klaseng mundo? Meron kaya tayong kakayahan na magkaroon ng ibang choice bukod sa alok ng sistemang ito? Bilang susing teksto mga kapatid at mga kaibigan namin na nandito, maganda basahin po natin sa ating sariling copy ng Bible ang sinasabi sa Juan, chapter 17, verse 16. Juan, kabanata 17, talata 16. Sayin natin. Sabi diyan, hindi sila bahagi ng sanlibutan, kung paanong ako ay hindi bahagi ng sanlibutan. Ito yung binanggit ni Jesus sa kanyang panalangin. Siya ay hindi bahagi o nagpa-apekto o nagpa-impluwensya man lang doon sa sistema, sa sanlibutan. At yung kanyang panalangin ay sana maging ganun din yung kanyang mga tagasunod. Hindi maging bahagi ng sistema. At ang sanlibutan dito sa kontekstong ito ay tumutukoy sa di matuwid na lipunan ng tao na hiwalay sa Diyos. Ulitin natin, di matuwid na lipunan ng tao na hiwalay sa Diyos. Ngayon, bakit kaya ganun yung pinanalangin ni Jesus? Kasi kung titignan natin yung unang Juan 5:19, sabi doon, di ba? Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. So, nandito tayo ngayon sa mundong ito. Ganong klaseng mundo. Aware tayo. Tayo mismo yung eyewitness sa nangyayari sa buong mundo sa ngayon. Gusto ba ng Diyos ng kamatayan? Gusto ba ng Diyos ng pagdurusa? Gusto ba niya ng pagkakasakit? Hindi. Pero si Satanas mismo, siya ang kumukontrol sa mundo ngayon. Siya ang humuhulma dito at pinopromote niya ito sa mga tao. Siya ang gumagawa ng mga trend na maging malayo ang mga tao sa tunay na Diyos. O kaya, maging hiwalay o direktang gawin yung kabaliktaran ng pamantayan ng Diyos na Jehovah. Oo, nandito tayo ngayon sa mundong ito. Pero ayaw nating maging part nito. Ayaw nating maging bahagi nito. Paano kaya natin magagawa? Buti na lang nag-set ng example ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi alam niyo yung kalagayan ng mundo, na-experience niya din ito, at hindi siya kailanman naging bahagi nito. Ngayon talakayin natin yung naging example niya. Unang-una sa politika. Naging sangkot ba si Jesus sa politika? May maganda tayong teksto na mabasa mula sa Bible. Nandito sa Juan 6:15. John, chapter 6, verse 15. Basahin po natin. Kaya dahil alam ni Jesus na papalapit na sila para kunin siya at gawing hari, muli siyang umalis na nag-iisa papunta sa bundok. Kung babasahin natin yung para po dito, mga kapatid, ito yung pagkatapos niya na magpakain ng napakaraming tao mula sa isang tinapay lang sa kadalawang isda. Imagine, libo-libo mga tao ang napakain nun. Namangha sila, ang mga taong ito. At sa moment na yun, sabi nila, siya talaga ang propeta, siya talaga ang dapat nating maging hari.
Pero anong ginawa ni Jesus? Imagine, lahat na sila gusto na siyang gawing hari. Pero anong ginawa niya? Tumakbo siya. Oo. Umiwas siya, hindi siya nagdalawang isip na maging bahagi ng politika o ng sanlibutan. Hindi niya tinanggap yung alok na iyon. Ngayon, ano yung lesson para sa atin, no, sa ngayon? Hindi tayo makikibahagi sa kahit anong klaseng politika. Away tayo, hindi naman tayo bumoboto at kilalang kilala ang mga saksi ni Jehovah sa pagiging neutral pagdating sa mga eleksyon o sa pagboto. At kilala din tayo na hindi tumatakbo sa kahit anumang political na posisyon. Pero saan kaya tayo pwedeng maging bahagi ng politika na hindi natin namamalayan? Sa ating napag-uusapan, sa ating pag-iisip. Baka minsan sa social media, like for ganito, heart for ganyan. Baka react na rin tayo. O kaya nakikishare na rin tayo ng mga post may kinalaman sa politika. O baka kaya naman yung sa school, para sa ating mga kabataan. Alam ng mga kabataan ngayon, ang mga anak ng mga saksi o yung mga kabataan na lumaki sa katotohanan, mahuhusay silang mga estudyante. Mababait din. Kaya ang karaniwan, sila yung ginagawang mga, ini-elect sila bilang maging presidente ng classroom nila. So, nahihirapan sila. So, ganong klaseng mga bagay tayo pinag-iingat. Yun yung sa politika. Paano naman naging example ang ating Panginoong Jesus pagdating sa material na bagay? Naghangad ba si Jesus ng napakaraming material na bagay? O, sabi sa Mateo 8:20, kahit siya, hindi siya nagkaroon ng sarili niyang bahay o lupa. O kasimple ng ating Panginoong Jesus, ano? Ano example na pinakita doon ni Jesus? Hindi siya nagpakapagod sa trabaho para lang makapag-ipon at makagkaroon ng sarili niyang matitirahan o makipag-away man lang sa kanyang kamag-anak para sa lupa. Ngayon, ibig ba sabihin na to, dapat nating ibenta yung bahay natin o kahit anumang pagmamayari natin? Hindi naman. Ang lesson dito ay yung mindset ng sanlibutan. Ang mindset kasi ng sanlibutan, naghahangad ng iba pang material ng mga bagay. Meron na silang tahanan, pero gusto pa ng iba. More. Meron na silang sapat na sasakyan, pero gusto pa ng more. Hindi naman na kailangan, pero bumibili pa din. Hindi ba? Yun ang mindset ng sanlibutan. Ngayon, ang lesson sa atin, nandito sa Mateo 6:31 hanggang 33. Maganda babasa natin. Mateo 6:31 hanggang 33. Sabi dyan, kaya huwag kayong mag-alala at magsabing, anong kakainin namin? O anong iinumin namin? O anong isusuot namin? Ang lahat ng ito ang pinagkakaabalahan ng mga bansa. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Ano yung lesson sa atin? Magiging kontento kung anong meron tayo sa ngayon. Ang payo sa atin mismo sa teksto, no? Maging priority ang kaharian. Oo. At yung interest ng organization. At si Jehovah mismo yung magbibigay ng ating mga pangangailangan. At makikita natin, ang bagay nito ay subok na sa mga matagal ng lingkod ng Diyos na Jehovah, sa mga tapat na lingkod ni Jehovah. Marami silang sinakripisyo. At halimbawa, nagbawas sila ng oras ng kanilang trabaho para makapaglaan ng mas maraming panahon sa paglabas sa ministeryo para sa mga kapatid. At dahil nagbawas sila ng panahon, anong epekto nun sa kanilang sweldo? Siyempre, mababawasan din. So, yung kanilang kinikita ay nababawasan. Pero na-observe niyo ba sa ating mga pioneers, sa ating congregation, o kahit sa ating mga elders o matagal ng lingkod, pumayat ba sila? Butas ba yung sapatos nila? Butas ba yung damit nila o naluma? Hindi, ano? Kabaliktaran pa nga. Observe natin yung mga nagpa-pioneer, medyo nagkakaroon ng laman. At laging bago ang damit. Bakit kaya? Dahil si Jehovah ang naglalaan nito. Yun yung unang dalawa, no? Politika at material ng mga bagay.
Napakagandang example ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, tingnan natin yung ikatlo. Nagpakontrol kaya o hinayaan kaya ni Jesus na maimpluwensyahan siya? Hindi. Kasi yun mismo yung sinasabi dun sa Juan 14:30. Sabi niya, wala siyang kontrol sa akin. Ang tinutukoy niya si Satanas. Walang kontrol si Satanas sa kanya. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, maganda, mabasa natin yun nandito sa unang Juan 2:15 at 16. Unang Juan, chapter 2, verses 15 and 16. Sabi dyan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata at pagyayabang ng mga pag-aari ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Ang sabi niya, huwag ibigin yung sanlibutan o yung mga bagay na nasa sanlibutan. Literal ito. Ano yung mga bagay nito? Huwag ma-attach sa mga bagay na nandito sa sanlibutan kasi temporary lang ang mga ito. Ano ba yun? Yung ating buhay, yung ating trabaho, yung ating lifestyle, at yung mga material na mga bagay na meron tayo ngayon. Lilipas ang mga ito at mabilis na lumilipas ito. Ngayon, may tatlo pa siyang bagay na binanggit dun sa paragraph 16. Ano yun? Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, pagyayabang ng mga pag-aari. Nag-set din ng example doon ang Panginoong Hesukristo. Unahin natin yung pagnanasa ng laman o fleshly desires. Dalawa yung account sa Bible na merong same scenario. Si Satanas, meron siyang inakit. Dalawa yon. Una niyang inakit si Eva, ikalawa niyang inakit si Jesus. Ano naging tugon ni Eva nung siya ay inakit ni Satanas? Nag-give in siya. Alam natin yon. Nagpadala siya sa kanyang physical na pagnanasa o sa ibang salita, yung makasariling hangarin. Natalo si Eva. Pero si Jesus, nung inalok siya ni Satanas, kung kailan gutom na si Jesus, imagine, 40 days and 40 nights na siyang hindi kumakain. Sabi ni Satanas sa kanya, yung bato kung gawin mong tinapay, gutom ka na. Kung ikaw yung gutom na gutom at meron ka namang kakayahan na gawing tinapay ang kahit ano, baka gawin natin. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Anong sinabi niya? Dalawa lang naman yung choice niya eh. Magpadala siya doon sa sinabi ni Satanas o tanggihan siya. Alam natin yung ginawa ni Jesus. Kasi sabi niya, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang. Malinaw na tinanggihan niya si Satanas may kinalaman sa pagnanasa ng laman. Ngayon, ano naman yung pagnanasa ng mata? Ano ito? Ito yung habang tinitignan mo yung isang bagay, lumalago yung puso mo na magkaroon nito o magawa ito. Saan ito tumutukoy? Literal na mga shiny things, makikinang na mga bagay, o luxury things. At dito, nag-set din ng example si Jesus. Hindi niya hinayaang masilo siya ng mga nakita niya. Imagine, ano pa ba yung posibleng maging silo? Baka napakalaking bahay, napakagarang sasakyan, napakatinding mga pag-aari. Ganun lang ba kasimple yung inalok kay Jesus? Hindi. Mga kaharian yung inalok sa kanya. Masasabi natin priceless ang mga ito. Sobrang laking value ng mga ito. Pero may isang kapalit lang. May lang kailangan gawin si Jesus at magiging sa kanya na yun. Kailangan lang niyang yumukod kay Satanas. Ano yung naging desisyon ni Jesus? Sabi niya, nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. O alam niya kay Jehovah lang siya dapat maglingkod o yumukod? At yung mga kaharian na inalok sa kanya ni Satanas, yung mga shiny things na ito, alam ni Jesus, panandalian lang din iyon. Hindi ito nagtatagal. At tinanggihan niya. Yun yung unang dalawa. Pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mata. Ano may ikatlo? Yung pagnanasa ng pagyayabang ng mga pag-aari. Anong lesson natin sa kanya? Tumanggi siyang magpasikat o magyabang. Bakit? Ano pang meron si Jesus? Ano ba taglay niya? Meron siyang kapangyarihan.
Pero anong example yung ipinakita niya? Nung inakit siya ni Satanas na tumalon mula sa isang bangin, kasi sabi ni Satanas, may sasalo naman sa iyo eh. Tinanggihan iyon ni Jesus. Bakit? Sabi niya, nasusulat, huwag mong susubukin si Jehovah na iyon, Diyos. May ano yung example na ipinakita niya doon? Na hindi tayo magpapasikat o mag-show off man lang o kaya magyayabang. Maging ito ay nasa ating kalagayan o sa ating mga pag-aari. Malamang meron tayong skill na kakaiba o matindi yung ating skill sa isang bagay o meron tayong pagmamayari na tayo lang ang meron. Hindi natin iyon ipagmamayabang. Sa halip, may isip ba natin na ito ay mga pagpapala mula sa Diyos na Jehovah? At yung mga pagpapalang ito ay gagamitin natin para mapapurihan siya? Oo, yun mismo ang tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus. Ngayon, sa lahat ng pagkakataong ito, ano yung napansin natin na ginawa ni Jesus dun sa tatlong bagay na inalok siya ni Satanas? Sa bawat reply niya, sa lahat ng pagkakataon, hindi siya gumawa ng sarili niyang opinion. Sa halip, nangatwirin siya gamit ang kasulatan o ang Bible. Anong lesson? Magkakaroon kaya tayo ng mahusay na pangangatwiran kung wala tayong Bible reading o kaya personal study? O hindi. Kaya napakahalaga ng dalawang bagay na ito. Hayaan natin na yung gabayan tayo ng salita ng Diyos, yung ating pag-iisip at pagkilos, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. Okay, natalakay natin yung ganung mga klaseng bagay. Example ni Jesus. Ngayon, baka ng ilan sa atin nagagawa naman na ito, na pagtatagumpayan natin na hindi maging part ng sistema o ng sanlibutan. Pero merong reminder sa atin. Ang sabi sa Juan 15:18 at 19, hindi kayo bahagi ng sanlibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Pinapaalalahanan tayo ng tekstong ito na magagalit sa atin ang mga tao kapag tumatanggi tayong sumama sa kanila. O kaya, tumatanggi tayo na gawin din yung ginagawa nila. Buti na lang, mayroong pampatibay sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi dun sa Juan 16:33, sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Daranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan. Pero lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko ang sanlibutan. Sabi dun sa dulo ng teksto, dinaig ko ang sanlibutan. Natalo niya, ika nga. Kung nagawa ni Jesus, pinasisiglan niya tayo na magagawa din natin ito. Ngayon, ano ba yung mga practical na bagay na paraan para madaig natin ang sanlibutan? May kinalaman doon kapag napupuot na sila. Ngayon, ano ba yung ugali na nasa likod ng ako muna? Ako yung magaling. Unahin niyo ko. Paglingkuran niyo ako. Ano yung ugali na yun? Ano yung pride? At yung pride, ito yung kawalan ng kapakumbabaan. Isa ito sa mga bagay na kitang-kita natin sa sanlibutan. Pero ano yung pinakitang example ni Jesus para madaig yun, yung pride? May magandang halimbawa siya na nandun sa Juan 13, 14 at 15. Maganda mabasa natin ito. Juan 13, 14 at 15. 13, 14, and 15. Kaya kung ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng mga paa ninyo, dapat din kayo maghugas ng mga paa ng isa't isa. Dahil nagbigay ako ng parisan para sa inyo, na kung ano ang ginawa ko sa inyo, dapat din ninyo itong gawin. O nag-set si Jesus na example na laging maging handang maglingkod para sa iba. Hindi maglingkod para sa atin. No? Handa tayong maglingkod para sa iba. O hindi maging makasarili. O hindi maging ma-pride. Kasama sa pride ay yung pagiging mapagmapuri o kaya yung hangarin ng pagiging tanyag o sikat o kaya prominente. Makasanlibot ang pagnanasa din kasi ito. Kung maalala natin si Pablo, nandun siya, prominente siya, pero iniiwan niya yung kanyang mataas na posisyon para, anong gawin? Maglingkod sa Diyos na Jehovah. Ngayon, baka di natin napapansin, kasama sa pride, o kasama dito ang makasanlibot ang pagnanasa,
o gawain ay yung gawing idol, yung mga sikat sa larangan ng sports o entertainment. Kaya may tanong sa atin, okay lang bang manood kung sakali ng sports o kaya concert? Okay lang kaya? Wala namang direktang sinasabi na bawal. Pero saan tayo pinapaiwas? Yung labis-labis na pag-uubos ng panahon, ng lakas, ng pera, para makapanood lang. No? Anong araw ba laging nangyayari ang concert o ang sports event? Hindi ba laging weekends? Sabado o kaya linggo? Baka maapektuhan yung ating spiritual na mga pagdalo o kaya yung ating paglabas. Yun ano pa? Baka nagiging idolo na natin sila kasi nagiging kamukha na natin sila. Yung ating pananamit, yung ating estilo ng pananamit, ng ating itsura ay nagiging kagaya na nung sa kanila. O, silo din ito at magiging palaisip tayo dito. So, yan yung sakop ng pride. No? Ngayon, ikalawa nating tatalakayin naman yung poot. Ano ba yung poot? Ito yung hatred, no? Yung galit na galit ka sa mga bagay. Sa madaling salita, ang gusto ng sanlibutan o ng sistemang ito, kung saan sila galit, dapat doon ka din galit. No? Yung takot o kawalang kaalaman at diskriminasyon, yan yung dahilan kaya nagkakaroon ng division, pagkabahabahagi sa buong daigdig. Pero ganun ba tayo mga lingkod ng Diyos na Jehovah? Basahin natin yung nasa Juan 15:12 at 13. Juan 15:12 at 13. Ang sabi dyan, ito ang utos ko. Ibigin ninyo ang isa't isa kung paano iniibig ko kayo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isa na nagbibigay ng sarili niyang buhay para sa mga kaibigan niya. Napakagandang teksto, no? At pansin natin ito kapag nagpapalawak tayo, mga kapatid, no? Kapag uma-attend tayo ng mga regional convention o kaya circuit assemblies, pag nakakakilala tayo ng mga kapatid mula sa ibang kongregasyon o kaya ibang bansa, hindi ba napapasigla tayo nito? Napapasaya tayo nito? At hindi lang mga kapatid yung iniibig natin, kahit yung ating mga kaaway. Yun mismo yung sinasabi sa Mateo 5:44, patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Pansin natin, hindi lang sinabi na huwag silang kapuotan o iwasan sila. Sa halip, actively, ibigin sila kahit na napupuot sila sa atin. Ang sabi dun sa unang Juan 5:3 at 4, dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, sundin natin ang mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Dahil ang lahat ng anak ng Diyos ay dumaraig sa sanlibutan at nadaig natin ang sanlibutan dahil sa ating pananampalataya. So ano yung payo sa atin ng tekstong ito? Kailangan natin ng pananampalataya na si Jesus ay namamahala na bilang hari at malapit na niyang tapusin ang napakasamang sistemang ito. Tutulong sa atin yung pananampalataya na ito na manatiling matatag sa ating mga pasya o sa ating mga desisyon na laging sumunod sa Diyos, na laging naka-align yung ating mga prinsipyo, yung ating mga principles, at hindi tayo maanod kailanman o matularan man lang ng sanlibutang ito. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, yung lahat ng napag-usapan natin, tulong para sa atin na hindi maanod o hindi natin magaya o hindi maging part ng sanlibutang ito. Hanggang kailan natin ito gagawin? Sabi sa Juan 16:11, si Satanas ay hinatulan na. Oo, malapit na siyang puksakin at hinihintay na lang natin yon. Maiksi na lang iyon, mga kapatid at mga kaibigan. At mawawala na ang sistemang ito. Pakagandang balita. Mawawala na ang sistemang ito. Pero merong matitira. Ano kaya yun? Ano kaya yung matitira? O sino-sino kaya yun? Mababasa natin sa unang Juan 2:17. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sino yung mananatili? Oo, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya ito yung payo sa atin, ano? Ngayon pa lang,
lagi tayong maging determinado na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. I-align natin yung mga principles natin. Iwasan ang mga alok ng sanlibutan. Yung ating efforts na labanan at daigin, yung sanlibutan dito, ay napakalaga para kay Jehovah. Marami man tayong naisakripisyo na, o isasakripisyo pa lang, pagpapalain ito ng Diyos na Jehovah. At sabi dito sa ating huling teksto, sa 1 Corinto 4:18, dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero ang mga bagay na di nakikita ay walang hanggan. Ang pagpapala sa pagdaig sa sanlibutang ito ay walang hanggan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Trinidad, no? Dun sa pagpapaalala sa amin na pagtulad kay Jesus, hindi tayo rin maging bahagi ng sanlibutan. Muli, maraming salamat, Brother Trinidad. Dadako na tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong, yung pag-aaral ng bantayan, ang pangangasiwaan nito ni Brother Pambib. Gandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid. Dakuan natin ngayon yung ating pag-aaral ng bantayan at para pasimulan yan, muli namin kayo anyayang tumayo. Sama-sama nating awitin yung song number 113. Awit bilang 113. Ang pamagat nito, ang taglay nating kapayapaan. Kung handa na kayo, tayo malinsabay sa himig. Dakuan natin mga kapatid yung araling artikulo para sa linggong ito. Ang tema, igalang ang desisyon ng iba. Hinalaw ito doon sa Roma, Kabanatang 14, talatang 1. Ito yung temang teksto. Ang sabi, huwag ninyo siyang hatulan dahil iba ang opinyon niya. Ano kaya matututunan natin sa ating pag-aaral sa umagang ito?
Pero matututunan natin, tutulungan tayo ng artikulong ito na maipakita kung paano natin maipapakita na ginagalang natin yung desisyon ng ating mga kapatid kahit na hindi tayo sang-ayon dun sa kanilang mga pagpapasya. No? So, alamin natin bakit mahalaga na igalang natin yung kanilang mga pasya at papaano natin iyon ipakikita. At sa dulo ng ating pagtalakay, patitingkarin natin yung mga punto o mga prinsipyo doon sa Santiago 4 o 4:12, doon sa Galacia 6:1, at saka yung unang Korinto 4:6 at unang Korinto 8:12-13. No? So abangan natin ano bang itinuturo sa atin ng mga tekstong ito at paano natin ito maikakapit. Kaugnay itong paksang ito, igalang ang desisyon ng iba. So, tunguhin natin ang para pong pagtalakay, pakikisuyuan natin si Brother Espinola para sa pagbasa ng mga parapo. Parapo 1 at 2. Nausgahan ka na ba ng iba dahil sa isang desisyong ginawa mo? May nausgahan ka na rin bang kapatid dahil sa desisyon niya? Malamang na marami sa atin ang sasagot ng oo sa dalawang tanong na iyan. Hindi na tayo dapat magtaka kung may desisyon tayo na hindi kapareho ng desisyon ng iba, ibang tapat na mga kapatid. Bakit? Magkakaiba kasi tayong lahat at may kanya-kanya tayong pananaw. Naapektuhan tayo ng kinalakhan nating lugar o pamilya at ng mga naranasan natin sa buhay. Pero kahit magkakaiba tayo ng opinyon, hindi ito dapat makasira sa kapayapaan at pagkakaisa ng kongregasyon. Okay, maraming salamat. Ang tanong natin, bakit may mga desisyon tayo na iba sa desisyon ng mga kapatid? Sige, Sister Morante, Lara. Magkakaiba po kasi tayong lahat at may kanya tayong pananaw. Okay, maraming salamat. Tama yun, ano? Meron pa? Ano ba yung mga factors na pwedeng makaapekto sa atin sa mga bagay na yun? Sister Matubis. Naapektuhan din po tayo ng kinalakhan nating lugar o pamilya at ng mga naranasan natin sa buhay. Okay. So, ang lahat ng yan ay may epekto doon sa ating pananaw. Pero ano yung idinidiin sa atin ng Efeso 4:3? Kahit na magkakaiba tayo. Sister Alburo. Kahit magkakaiba po tayo ng opinyon, hindi ito dapat makasira sa kapayapaan at pagkakaisa ng kongregasyon. Yan. So, napakagandang payo niyan sa atin, mga kapatid. At pinakikita dyan na kailangan talaga nating igalang ang pasya o desisyon ng iba. Tignan natin sa parapo 3. Kapag hindi tayo sang-ayon sa desisyon ng isang kapatid, baka maramdaman natin na kailangan natin siyang kumbinsihin na magbago ng isip o na dapat nating sabihin sa iba na mali ang desisyon niya. Baka maganda naman ang intensyon natin. Mahal natin ang mga kapatid at gusto nating mapabuti sila. Kaya ayaw nating makagawa sila ng desisyong pagsisisihan nila o makakasira sa kaugnayan nila kay Jehovah. Okay, tanong natin sa 3. Bakit posibleng mahirapan tayong igalang ang desisyon ng isang kapatid? Tanggap natin, magkakaiba yung opinion natin, pero bakit mahirap igalang? Sister Morante. Concern po kasi tayo at mahal natin yung mga kapatid at gusto natin na mapabuti sila. Kaya ayaw natin sila makagawa ng desisyon na pagsisisihan nila o makakasira sa kaugnayan nila sa Diyos na Jehovah. Tama. So, yun yung talagang iniisip natin, good intentions naman, lagi, Kaya lang, kung minsan, nahihirapan tayong igalang yung kanilang mga pagpapasya. Ngayon, makikita natin kung paano natin pakikitunguhan yung mga bagay na yan, yung mga desisyon na hindi tayo gaanong sang-ayon. Tignan natin sa paragraph 4. Kung hindi tayo sang-ayon sa desisyon ng isang kapatid, dapat ba nating ipakipag-usap iyon sa kanya?
Depende iyan sa sitwasyon. Halimbawa, kung may malalabag siyang utos sa Biblia, dapat natin siyang tulungan ituwid ang kaisipan niya kasi mahal natin siya. Pero paano kung wala naman siyang malalabag na utos ng Diyos at iba lang talaga ang desisyon niya sa naiisip nating gawin? Makikita natin ang sagot sa temang teksto ng artikulong ito, huwag natin siyang hatulan dahil iba ang opinyon niya. Pero baka may mga pagkakataon pa rin na mahirapan tayong igalang ang desisyon ng mga kapatid. Sa artikulong ito, tatalakayin natin bakit dapat natin igalang ang mga desisyon ng iba at kung paano natin iyan magagawa. Pero pag-usapan muna natin ang ilang halimbawa ng personal na desisyon ng mga kapatid na posible nating mahusgahan. Okay, maraming salamat. Tanong natin sa 4 and 5. Ang sabi dito, ano ang dapat nating gawin kung hindi tayo sang-ayon sa desisyon ng isang kapatid? Sister Banikid. Kung ang gagawin po nilang desisyon ay may malalabag silang utos ng Diyos sa Biblia, dapat natin silang tulungang ituwid yung kaisipan nila dahil mahal natin sila. Pero kung wala naman silang malalabag na utos ng Diyos, ang prinsipyo nasa Roma 14:1, na huwag natin silang hatulan dahil sa iba lang ang opinion nila sa atin, kundi igalang natin kung ano yung magiging desisyon nila. Tama, no? So nakita natin, depende yun. So case-to-case basis yung ating dapat na maging reaction. At ano raw yung pag-uusapan natin ngayon sa artikulong ito? Sister Erich Morante. Tatalakayin po sa artikulong ito kung bakit dapat po nating igalang ang mga desisyon ng iba at kung paano po natin iyan magagawa. Pero pag-usapan po muna natin ang ilang halimbawa ng personal na desisyon ng mga kapatid na posible nating mahusgahan. Okay, maraming salamat. So nakita natin, yung dalawang patitingkarin natin, bakit natin dapat igalang at paano natin ipakikita yung paggalang na yon kahit na hindi tayo sang-ayon sa kanilang mga desisyon. Nabanggit ni Sister Morante, Erich, yung mga ilang posibleng mahusgahan natin. So yun muna yung pag-usapan natin, doon sa subtopic na personal na mga desisyon ng iba na posible nating mahusgahan. Tandaan natin mga kapatid, pag-uusapan natin, personal decisions. Tignan natin sa para po sa 1:7. Gaya ng nabanggit kanina, may epekto ang kinalakan natin at mga karanasan sa pananaw natin tungkol sa iba't ibang bagay. Kung minsan, baka sobrang kumbinsido tayo na ang opinyon natin, baka iniisip din natin na ang kapareho natin ng opinyon ang iba. Pero hindi laging ganyan. Tingnan ang ilang senaryo. Senaryo 1. Lumaki ang isang brother sa pamilyang di saksi at lasenggo ang tatay niya. Sa isang gathering, nakita niyang umiinom ng alak ang mga kapatid. Nadismaya siya at sinabihan niya sila na mali ang ginagawa nila. Senaryo 2. Nakarecover ang isang sister sa isang malalang sakit. Pagkatapos, nalaman niyang may ganon ding sakit ang isa pang sister. Gusto niya itong tulungan. Kaya pinipilit niya itong gayahin ng paraan ng paggagamot na nakatulong sa kanya. Baka sinasabihan niya ito na kumain na lang ng ilang partikular na pagkain, uminom ng isang partikular na gamot, o subukan ng isang alternatibong paraan ng paggagamot. Senaryo 3. Dating miyembro ng isang huwad na relihiyon ng isang brother. Ayaw na ayaw na niya ang anumang bagay na may kinalaman sa relihiyong iyon. Nung malaman niya na pumunta ang isang kapatid sa simbahan para sa isang libing, hindi niya iyon matanggap. Tingnan ang iba pang senaryo. Senaryo 4. Lumaki ang isang brother noong panahon para sa karamihan. Hindi angkop na magpatubo ng balbas sa mga lalaki o na magsuot ng slacks ang mga babae sa formal na mga okasyon. Kahit alam ng brother ang naging pagbabago sa pananaw natin dito, ipinipilit pa rin niya na hindi dapat magbalbas sa mga brother at na hindi dapat mag-slacks ang mga sister sa teokratikong mga gawain. Senaryo 5.
May kilala ang isang elder na isang kapatid na kumuha ng karagdagang edukasyon at huminto sa paglilingkod kay Jehovah bandang huli. Ngayon, isang kabataang brother na kakongregasyon niya ang kukuha ng karagdagang edukasyon. Nag-alala ang elder. Kaya kinukumbinsi niya ang mga kabataan at ang mga magulang nito na huwag nang ituloy ang plano nila. Okay, maraming salamat. So, meron tayong 5 scenarios na pag-uusapan. Ang tanong natin sa paragraph 6 at 7, magbigay ng mga senaryo kung saan posible nating mahusgahan ang desisyon ng iba. Ano yung mga senaryo na yun? Brother Banikid, bigay tayo ng isa. Yung bang senaryo na ngayon kasi maraming mga sakit na naglilitawan. Baka nasubukan natin ng isang klase o uri ng panggagamot na parang maganda sa atin, hiyang tayo. Pero baka ipilit natin sa iba na gayahin tayo yung uri ng panggagamot na yon. So, yun yung unang senaryo na baka maaari nating pilitin yung iba. Okay, maraming salamat. So, medical. Brother Santiago. Yung isang sitwasyon din dito ay yung isang brother na lumaki sa isang disaksing pamilya. At yung tatay niya, lasenggo, kaya iniisip niya na kapag iinom yung mga kapatid sa gathering, parang papunta yun doon. Pero ang totoo niyan, nagkakatuwaan lang yung mga kapatid. Kaya nadidismaya siya doon sa ginagawa ng mga kapatid. Okay, maraming salamat. Scenario 1 yun. Sister Spinola. May senaryo rin po dito na ang isang brother ay dating member ng isang huwad na reliyon. Kaya ayaw niya na may koneksyon sa reliyon yung anumang bagay. Ayaw niyang masali sa uli sa ganon. Kaya naman nung malaman niya na yung isang kapatid ay pumunta sa simbahan para sa isang libing, unacceptable sa kanya yon. Oo. Tama, Yun yung scenario 4. Tama ba ako? Scenario 3 pala. Meron pa? Sister Lusong. Sa isang senaryo din po, may kilala yung isang elder na isang kapatid na kumuha po ng karagdagang edukasyon at sa bandang huli po, tumigil po sa paglilingkod kay Jehovah. Ngayon po, may isang kabataang brother sa kongregasyon niya na gusto rin pong kumuha ng karagdagang edukasyon. Pero nag-aalala po yung elder, kaya kinukumbinsi niya po yung mga kabataan tsaka yung magulang nito na wag nang ituloy yung plano nila. Tawag na yan nung pinag-usapan natin last week, Pinag-aralan natin. Meron pa? Sister Kayubit. Isa din pong senaryo, yung isang brother na nung panahon po ng karamihan, hindi pa angkop na magsuot ng magpatubo ng balbas yung lalaki o magsuot ng islak naman yung babae. At sa formal na mga okasyon, hindi po yung pwedeng gamitin. Pero nagkaroon po ng pagbabago. So tinanggap na po yung pagsuot ng islak at nagpabalbas po yung brother. Pero hindi niya po natanggap ito. Kahit alam po niya na tanggap na ito sa tsokratikong mga gawain. Pero naasiwa pa rin po siya na tumingin doon sa pagsusuot ng mga sister ng islaks at gamitin sa tsokratikong gawain. Okay, maraming salamat. So nabanggit natin yung 5 unang senaryo na mga personal decisions yan, mga kapatid. At kung mabalikan natin yung paragraph 4, paano natin pakikitunguhan yung mga senaryo na yan, yung mga personal decisions ng mga kapatid tungkol sa bagay na yan. Ano raw yung kinakailangan nating isalang-alang? Ayon doon sa paragraph 4, babalikan lang natin, i-apply natin dito sa mga senaryong ito. Sister De Los Santos. Magkakaiba po kasi tayo ng pananaw. Tama. Tandaan natin yun, magkakaiba tayo ng pananaw. Sister Pasuel.
Kaya ang kailangan po natin i-consider ay kung may nalalabag ba siyang utos sa Biblia o wala. At kung wala naman, igalang natin yung kanilang desisyon. Yun. So napakagandang pointers noon mga kapatid. Meron pa, Sister Santiago? Ganun din po yung sinabi sa Roma 14:1 na huwag natin siyang hatulan dahil iba ang kanilang opinion. Tama. Yan yung temang teksto natin. So lahat ng yan, pwede nating i-consider habang tinitignan natin yung mga senaryo na ito, para maging tama yung ating pagtugon, yung ating magiging reaction dun sa mga personal decisions ng iba. Tuloy pa natin, meron pa tayong ilang pang mga senaryo na pag-usapan dito sa paragraph 8. Tingnan naman ang isang sitwasyon na pwedeng makaapekto sa mga magulang. Scenario 6. Bilang isang magulang, ginagawa mo ang lahat para mapalaki ang anak mo ayon sa disiplina at patnubay ni Jehova. Pero napapansin mo na mas maluwag ang ibang kapatid sa mga anak nila. Halimbawa, mas late ang curfew ng mga anak nila. Pwede maglaro ang mga ito ng video games na hindi marahas o binibilhan nila ang mga ito ng cellphone kahit bata pa. Pakiramdam tuloy ng mga anak mo, masyado kang istrikto. Bakit po sila pwede? Ako hindi. Sabi niya sa iyo. Dahil diyan, baka negatibo na ang maging tingin mo sa ibang mga magulang. Ang totoo, posibleng talagang may masabi tayo sa desisyon ng mga kapatid kapag ibang iyon sa iniisip natin. Halimbawa, baka questionin natin kung paano ginagamit ng isang kapatid ang pera niya, kung gaano kadalas siyang nagbabakasyon o kung ano ang mga pinipili niyang libangan. Pero hindi natin dapat hayaan na maging mas mahalaga sa atin ang opinyon natin kaysa sa pagkakaisa ng kongregasyon. Okay, maraming salamat. Tanong natin sa 8. Meron tayong dalawang tanong dito mga kapatid. Yung una, sabi dito, sa anong sitwasyon posibleng mahusgahan ng isang magulang ang ibang mga magulang? Real talk din to mga kapatid. Sige, tawag tayo ng isang magulang. Sister Bansale. Pwede po natin silang mahusgahan kapag napapansin natin na mas maluwag sila sa mga anak nila kaysa sa atin. Halimbawa po, baka mas late yung curfew ng mga anak nila o kaya pinapayagan silang maglaro ng mga video games na hindi naman marahas o baka binibilhan nila ng cellphone yung mga anak nila kahit bata pa. Kaya baka matanong ng anak natin sa atin, bakit sila pwede, ako hindi? At baka dahil doon, maging negative yung tingin natin sa paraan ng pagpapalaki ng ibang magulang. Tama, nasubukan nyo na ba yan mga kapatid? Yan, so, mga magulang, tiyak na kuminsan nararanasan nila yan. At ngayon, sabi diyan, anong pwedeng maging epekto sa kongregasyon kung hinuhusgahan natin ang ginagawa ng mga kapatid naman? Sige, Sister Cho. Pwede pong masira nito yung pagkakaisa at kapayapaan sa kongregasyon. Okay, maraming salamat. Ano ba yung mga bagay na pwede nating mahusgahan? Sister Gobares. Tama po kasi posible po tayong may masabi sa mga desisyon ng mga kapatid. Halimbawa po, yung pag-question natin kung paano nila ginagamit yung pera nila, kung gaano sila kadalas magbakasyon, o kung ano naman po yung pinipili nilang libangan. Yan. So napakarami nating isasalang-alang. Pinakita dito mga kapatid sa mga senaryo na ito na napakarami pala nating pwedeng mahusgahan ng mga desisyon ng mga kapatid na iba sa ating pangmalas at maaari nating mahusgahan. Kaya makikita natin dito sa artikulong ito, ano ba yung dapat nating tandaan? So yung tignan natin sa paragraph 9. Hindi porke iba ang desisyon natin sa desisyon ng isang kapatid, ibig sabihin na nito na tama ang isa at mali naman ang isa. Tinuturuan tayo na magkaisa sa kaisipan pagdating sa mga pamantayan ni Jehova. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat pare-pareho na tayo ng pananaw sa lahat ng bagay.
Pwede nating ikumpara ang paggawa ng personal na mga desisyon sa pagpili natin ng paraan ng paglalakbay. Madalas na may iba't ibang ruta at papunta sa isang lugar, siyempre, pipiliin natin ang paraan na gusto natin at babagay sa sitwasyon natin. Ganyan din sa paggawa ng personal na mga desisyon. Kahit magkakaiba tayo ng pipiliing gawin, iisa pa rin ang goal natin. Ang mapasaya si Jehovah, kaya hindi natin dapat hatulan ang iba sa personal na mga desisyon nila. Okay, maraming salamat. Tanong natin sa 9. Ano ang dapat nating tandaan? Pwede nyo rin komentuhan yung ating larawan, ano? Sister Pambid, Lara? Dapat po nating tandaan na kahit tinuturoan po tayo na magkaisa sa kaisipan pagdating po sa pamantayan ni Jehovah, hindi po ibig sabihin nito na dapat pare-pareho po tayo ng pananaw sa lahat ng bagay. Parang po itong isang mapa na nagbibigay ng iba't ibang ruta papunta sa isang lugar. At kahit iba ang mapipiliing gawin natin, ang importante ay may isang goal tayo. Ang mapasaya natin si Jehovah. Okay, maraming salamat. Tama yun, mahusay. Ano? So, nasubukan nyo na ba yan mga kapatid? Yang nandiyan sa larawan. Brother Alburo. May travel sickness ako kaya minsan pag nasa dagat, madali akong mahilo. Pero mas gusto ko na lang dito sa by land. Kaya minsan mga kapatid, baka maghusga sila, ba't gumagasto ng malaki dyan sa tripping nila sa Salta? Mas maganda dito sa dagat na sana. Dapat huwag tayong maghusga ng ganun. Yan, tama. Sister Francia. Binanggit kasi doon sa prinsipyo, doon sa Mateo 7:1 na huwag na kayong humatol para hindi kayo mahatulan. Kapag ka madalas tayong humahatol, baka ang isipin ng iba, kasi ganun kasi siya Kaya madalas siyang ganun ang hatol niya. Kaya napakagandang ikapit natin ito. Doon sa unang Tesalonica naman, sabi doon, pagsikapan natin na mamuhay ng tahimik. Kaya kapag itong prinsipyong ito ikapit natin, magiging masaya ang buhay natin. Tama. Tahimik na buhay talaga yun. Sister Calara. Kung makikita din natin sa larawan, magkaibang sasakyan, eroplano, kotse, at saka isang tren. Pero dahil sa isang cellphone lang, malolocate natin. Magkaibang rota, pero isa yung place na napupuntahan nila. Sa katulad na paraan, tayo din bilang mga Kristiyano, maaring iba din yung rota na pupuntahan natin. Tulad halimbawa ng buhay natin, tulad halimbawa ng hanap buhay, o paraan ng pamumuhay. Pero lagi nating tandaan, iisa yung layunin natin na mapasaya ang puso ni Jehovah at wag nating husgahan yung mga kapatid kung ano man yung personal na bagay na ruta na gusto nilang puntahan. Tama. So, magandang at paalala sa atin yan, mga kapatid. Iba-iba yung opinions natin. Iba-iba yung nakaka-apekto rin dun sa opinion natin. Di ba? Kaya talagang ang laki ng variance, ng variable. Pero ano lang dapat yung lagi nating tatandaan? Gaya ng idiniin ng paragraph 8. Brother Francia. Maganda yung binanggit dun sa caption ng larawan na iisa ang tunguhin natin ng mapasaya ng Diyos na Jehovah. So ano man ang desisyon na gagawin natin, tinitiyak o titiyakin natin na ang desisyon na iyon ay magpapasaya kay Jehovah. Yan. Magpapasaya kay Jehovah. At syempre pa, magpapanatili ng pagkakaisa ng congregation. So yun yung dapat lagi nating tinatandaan, mga kapatid. Kaya kahit na anong variables pa yan, isa lang yung constant, mapasaya si Jehovah at papanatili yung pagkakaisa ng congregation. So, ang daming senaryo na tinalakay natin. Ngayon, pag-usapan natin, bakit natin dapat igalang ang personal na mga desisyon ng iba? Ano yung purpose? Ano yung reason? Bakit? Tignan natin sa paragraph 10. Nagbibigay ang Biblia ng mga dahilan kung bakit dapat natin igalang ang personal na mga desisyon ng iba. Pansinin ang ilan sa mga ito.
Wala tayong otoridad na hatulan ng iba pagdating sa personal na mga bagay. Si Jehovah ang makatarungang tagapagbigay batas at hukom. Siya lang ang may karapatang magtakda ng mga dapat at hindi dapat gawin. Kaya anumang desisyon ang gawin ng mga kapatid, kay Jehovah sila mananagot at hindi sa atin. Wala tayong karapatang hatulan o punahin ang mga desisyon nila base sa sarili nating pamantayan o opinyon. Okay, maraming salamat. Subaybayan natin yung Santiago 4:12. Brother Espinola. Iisa lang ang tagapagbigay batas at hukom at ang makapagliligtas at makapupuksa. Pero ikaw, sino ka para hatulan ang kapwa mo? Okay, maraming salamat. Tanong natin. Ayon sa Santiago 4:12, wala tayong otoridad na gawin ang ano at bakit. Sige, Sister Cabanyas. Wala po tayong karapatan na hatulan ng iba dahil si Jehovah ang nag-iisang tagapagbigay batas at hukom. Siya lang po ang may karapatan na magtakda ng mga dapat at hindi dapat gawin. Kaya anuman po ang desisyon na gawin ng mga kapatid, kay Jehovah sila mananagot at hindi sa atin. Okay, maraming salamat. Tama yun. Sister Espejo. Karagdagan lang, wala tayong otoridad na hatulan ng iba, lalo na sa pagdating sa mga personal na mga bagay. Desisyon ng isa ito, kaya hindi natin sila i-criticize. Katunayan, ang Diyos na Jehovah ang nagbigay ng pamantayan para sundin ang kanyang mga lingkod. Okay, maraming salamat. Meron sa Zoom? Tawag tayo sa Zoom. Bilang karagdagan lang doon sa asterisk, binanggit doon na yung mga elder, yung dapat nilang tandaan na kapag merong isa na nakagawa ng labag sa sinasabi ng Biblia, yung hatol nila ay dapat na hindi base sa pamantayan nila, kundi ito ay kailangan ibase nila sa pamantayan ng Diyos na Jehovah, ayon sa 2 Kronika 19:6. Okay, maraming salamat doon sa pag-highlight doon sa talababa, no? Sister Pascua yun, ano? Pero pa, Sister Rapis. Doon din po sa talababa, baka may mga desisyon na nakita natin, desisyon ng mga elder, na baka akala natin ay hindi nakabuti, pero lagi po nating tatandaan na kapag po lumalapit tayo sa mga elder, yung mga desisyon nila ay para po kay Jehovah, base sa pamantayan niya at hindi sa sarili nila. Kaya yun din po yung tandaan natin na huwag tayong mahiya na lumapit sa mga elder dahil mahal din po nila tayo. Okay, maraming salamat. Ano? Sige, Brother Alburo. Maliwanag ang pakasabi ng binasa na teksto kanina, si Jehovah ang ating hukom. Ibig sabihin, wala tayong karapatan na kung ano ang hindi at dapat gawin ng mga tao. Okay, maraming salamat. Ano? So nakita natin mga kapatid, ano, yung authority na kay Jehovah yun. Ano? At kapag ang isang kapatid ay nakagawa ng malubhang pagkakasala, tatandaan natin na kapag siya ay tinutulungan ng mga committee ng matatanda, ano man yung decision doon, decision yun sa patnubay ng banal na espiritu. Eh, hindi rin natin kailangan questionin yun. Ano? So nakita natin yung mga pasya na yan at napakaganda ng mga paalala na yan sa atin. Ano? Maliwanag yun, tungo tayo sa paragraph 11. Gusto ni Jehovah na magkaisa ang mga lingkod niya, pero hindi niya inaasahang magiging magkakapareho sila. Ang totoo, natutuwa si Jehovah kapag nakikita niya ang pagkakaiba-iba natin. Alam natin iyan kasi magkakaiba ang mga nilalang niya. Halimbawa, magkakaiba ang bawat snowflake. At kung ang mga tao naman ang pag-uusapan, walang kahit isa sa mahigit 8 bilyong tao sa mundo ang may eksaktong kamukha o kaparehong-kapareho ng personalidad. Ganyan din tayo nilalang ni Jehovah.
Ayaw niya na maging carbon copy lang tayo ng isa't isa. Pero gusto niya na magkaisa tayo. Kaya kahit magkakaiba tayo, ginagawa natin ang lahat para mapanatili ang kapayapaan. Mas mahalaga sa atin ang pagkakaisa ng kongregasyon kaysa sarili nating mga opinyon. Okay, maraming salamat. Tanong natin sa 11, ano ang pwede nating gawin para mapanatili ang pagkakaisa ng kongregasyon? Tingnan din natin yung larawan. Sister Barin. Ayon sa Roma 14:19, ang focus natin ay yung mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan. Kaya kahit magkakaiba yung personal na opinion o desisyon, pinipili nating suportahan ang pagkakaisa ng kongregasyon kaysa ipilit ang gusto natin. Okay, maraming salamat. Sister Sunjiga. Dito po. Sa buong universo, walang eksaktong magkakapare-pareho ang personalidad. Ganyan tayo nilikha ni Jehovah. Ang totoo, natutuwa si Jehovah sa nakikita niyang pagkakaiba-iba natin. Kasi ayaw niyang maging carbon copy tayo ng isa't isa. Magkaganon man, gusto ni Jehovah na magkaisa ang mga lingkod niya at mapanatili ang kapayapaan ng kongregasyon. Okay, maraming salamat. Ano? So nakita natin yung punto dyan, mga kapatid. Ano? Yung pagkakaisa ng kongregasyon, no? Ay mas mahalaga kaysa sa ating mga opinions. No? So meron mang mga differences, ang laging common denominator, kapayapaan ng kongregasyon. No? So nakita natin kung bakit natin dapat igalang, no? Yung mga decision, personal decisions ng iba. Ngayon, ay dakuan natin yung susunod. Sabi diyan, paano natin maipapakitang iginagalang natin ang desisyon ng iba? So, yung paraan naman ng pagpapakita ng paggalang. Ano? Tignan natin sa paragraph 12 and 13. Kapag gumagawa ang iba ng personal na desisyon, pag-isipan, talaga bang nakagawa ng maling hakbang ang kapatid o iba lang iyon sa gagawin ko kung ako ang nasa sitwasyon niya? Kung talagang may ginagawa siya na hindi kaayon sa sinasabi ng Biblia, pag-isipan naman, isa ba akong may gulang na Kristiyano na nasa posisyon para ituwid siya o may ibang mas kwalipikadong gumawa noon? Kung kwalipikado kang tulungan siya, sikaping gawin niyon sa mahinahong paraan. Pero kadalasan wala namang ginagawang mali ang mga kapatid. Iba lang talaga ang desisyon nila sa naiisip mong gawin. Kung iyan ang sitwasyon, huwag mag-isip ng masama tungkol sa kanila o magkomento ng negatibo tungkol sa desisyon nila. Igalang ang karapatan nilang magdesisyon para sa sarili nila at huwag silang husgahan. Pag-isipan ng ilustrasyong ito. Kung kakain kayo ng kaibigan mo sa isang restaurant, pipilitin mo ba siyang i-order ang pagkaing o-orderin mo? Hindi. Hahayaan mo siyang pumili ng gusto niyang kainin kasi hindi naman ikaw ang kakain ng in-order niya. At siguradong ayaw mo rin namang pilitin ka ng kaibigan mo na gayahin ang order niya dahil lang sa iyon ang paborito niya. Ganyan din sa paggawa ng desisyon. May ipapakita nating nire-respeto natin ng iba kung hahayaan natin silang gumawa ng sarili nilang mga desisyon nang hindi ipinipilit sa kanila ang opinyon natin. Okay, maraming salamat. Pakisuyo, subaybayan natin yung Galatia 6:1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong mga may gulang na mga Kristiyano ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan. Pero bantayan ninyo ang inyong sarili dahil baka matukso rin kayo. Okay, maraming salamat. Tanong natin sa 12 and 13. Ano ang dapat nating tandaan kung sa tingin natin nakagawa ng maling hakbang ang isang kapatid? Ano daw yun dapat nating tandaan kapag nakagawa ng maling hakbang ang isang kapatid? Brother Espejo. Ganda yung halimbawa rito sa 13.
Halimbawa, kung meron kang isang kaibigang kakain, kayo sa isang restaurant, hindi mo i-order ng pag gusto niya. Dapat agad, hindi i-order mo. Siya agad pagkain, hindi mo tatanungin. Natural na hindi kasi kapag na-order ka, iyon pala hindi kumakain ng pagkain yung in-order. Pala vegetarian siya. Ikaw naman ang in-order mo ay puro karne, carnivorous. Sabi nga, doon papasok ang ating desisyon doon sa Roma 2:4 na huwag hamakin ang kumakain, kundi igalang ang karapatang magdesisyon para sa sarili niya na huwag natin siyang husgahan. Okay, maraming salamat sa punto na yon. Sige, Brother Banikid. Maganda yung binabanggit ng Galatia 6:1 na halimbawa kung bagaman wala tayong karapatan na humatol sa iba, pero kung ang isang kapatid ay medyo nakagawa na ng maling hakbang, labag sa Biblia o pamantayan ni Jehovah, yung mga may gulang sa espiritual ay mahinahong tulungan yung kapatid na may balik sa ayos para sa gayon ay laging manatili yung kapayapaan at ang pagkakaisa. Okay. Maraming salamat. Sister Barin, Miti. Maganda muna nating suriin kung talagang lumalabag siya sa Biblia o iba lang yung desisyon niya kaysa sa pipiliin natin. Pero tulad ng pinakita sa Galatia 6:1, kung talagang maling hakbang at kwalipikado tayong tumulong, gawin natin yon sa mahinahong paraan. Pero kung personal na decision lang yon, igalang natin yung desisyon niya at hindi natin siya hahatulan. Okay, maraming salamat. Sister Pulido. Magkakaiba rin po ang kalagayan sa buhay ng mga lingkod ni Jehovah, pero tinipon po tayo ni Jehovah para magkaisa. Kaya yung tanong po, nakatulong ba tayo sa mahalagang pagkakaisang iyon? Kaya kung may tendensya tayong hatulan agad ang ginagawa ng isang kapatid, makabuting alalahanin natin yung tanong ni Pablo sa Roma 14:4 kung sino tayo para hatulan ang lingkod ni Jehovah. Okay, maraming salamat. Nakita niyo yung tanong, mga kapatid, Sabi diyan, sa tingin natin, nakagawa ng malubhang hakbang o maling hakbang yung isang kapatid. So, ano ang umiiral? Personal perspective natin. Brother Francia, may karagdagan? At maganda rin yung dyan sa kahon na binabanggit, sinaalang-alang din dyan yung Galatia 6:1. Kapag hindi ka sang-ayon. Ibig sabihin yung opinion mo ay hindi yun ang ginawa or decision na ginawa ng isang kapatid. Ang sabi dyan, kapag hindi ka sang-ayon sa decision ng isang kapatid, pag-isipan ng mga tanong sa ibaba. May mga tanong dito, 4 na mga tanong, na ang bawat isa, yung gumawa ng desisyon, siya pa rin ang mananagot. Kaya maganda yung tanong dyan sa panghuli, kung may ginawa siyang maling hakbang, kwalipikado ba akong ituwid siya? Baka iniisip natin na mali yung desisyon na ginawa niya. Opinion lang naman natin yun, pero nasa kalagayan ba tayo para ituwid yung kapatid na yun? Kasi baka mahina rin tayo, hindi natin kaya yung desisyon na ginawa natin. Okay, maraming salamat. So nakita natin, magandang guide dito, yung kapag hindi ka sang-ayon, di ba? So una, ang tingin natin, meron tayong sariling perspective. Pero para mabago yun, para maging yun, tiyak na basihan, Biblia. Yun yung unang-una. Sabi dyan, lumalabag ba yun sa utos ng Biblia? Tapos yung pangalawa, ay baka yung naging desisyon niya ay dahil naman doon sa kinalakhan. Diba? So, pwede natin i-consider lahat itong mga tanong na ito, mga kapatid. At gaya na nabanggit ni Brother Francia kanina, tignan natin kung tayo ba ay kwalipikadong tumulong. Baka iniisip natin, spiritually matured tayo, kaya na natin. Pero yung pala, hindi. Tignan natin yung situation muna. Baka merong mas kwalipikadong tumulong. Gaya na nabanggit kanina ni Sister Barina. Kaya
mahusay, magandang iyan natin ito, mga kapatid, isaalang-alang natin itong mga questions na ito bago tayo gumawa ng desisyon, sarili nating desisyon at saka mga hakbangin. Kapag ganun yung pananaw natin sa pasya ng mga kapatid. Maliwanag yun. Pinag-usapan natin yung desisyon ng iba. Diba? Yung mga personal decision ng iba. Paano kung tayo naman yung gumagawa ng personal decision? Ano yung dapat nating isaalang-alang? Tignan natin sa paragraph 14. Kapag gumagawa ka ng personal na mga desisyon, makakatulong ka para mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa kongregasyon kung sisikapin mong hindi makatisod sa iba. Kung minsan, malinaw sa iyo na ipinapahintulot ng kautusan ang desisyong gagawin mo. Pero kung makakatisod iyon sa isang kapatid, masasabi bang kapaki-pakinabang iyon? Imbis na isiping gagawin ko ang gusto ko kasi wala naman mali doon. Mas makakabuti kung iisipin mo rin ang mararamdaman ng iba. Pero hindi ba kasasabi lang natin na dapat nating igalang ang personal na desisyon ng isa't isa? Oo, pero dapat nating tandaan ang payo ng Biblia sa Roma 12:18. Hanggat nakadepende sa inyo, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. Kaya ginagawa natin ang makakaya natin para hindi makatisod sa iba at hindi masira ang kapayapaan sa kongregasyon. Maraming salamat. Pasuyo na subaybayan yung unang Korinto 8:12-13. Kapag nagkasala kayo sa inyong mga kapatid sa ganitong paraan at nasugatan ang kanilang mahinang konsensya, nagkakasala kayo kay Kristo. Kaya kung natitisod ang kapatid ko dahil sa pagkain, hindi na ako kakain ng karne para hindi ko matisod ang kapatid ko. Maraming salamat. So 14, ang tanong mga kapatid, ano ang pwede mong gawin para hindi masira ang pagkakaisa ng kongregasyon kapag gumagawa ka ng personal na mga desisyon? Personal decision naman itong ginagawa natin. Hindi desisyon ng iba na binibigyan lang natin ng opinion. Personal decision natin. Sister Banikid. Mapapanatili nga natin yung pagkakaisa kapag iniisip din natin kung paano makakaapekto sa iba yung personal na magagawin nating mga desisyon. Totoo, baka sabihin natin may kalayaan tayong gawin ng isang bagay o wala naman tayong lalabagin na utos ni Jehovah. Pero sa simulain sa unang Korinto 8:12-13, kung ang gagawin natin ay maaring makatisod o makasakit sa ating kapwa Kristiyano, maaring hindi na natin yun gawin o ituloy. Kaya sa halip na ipilit natin yung ating karapatan, uunahin natin yung pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng kongregasyon kaysa yung sa sarili nating kagustuhan. Okay, maraming salamat. Sister Pangilinan. Maganda rin po yung payo doon sa unang Korinto 10:23-24 na hindi naman lahat ng alam nating tama ay kapaki-pakinabang at nakapagpapatibay. Kaya ang payo ay unahin natin yung kapakanan ng iba. Maganda po yung halimbawa doon sa reference na kung lilipat daw yung isang sister na mahilig mag-makeup doon sa isang kongregasyong hindi sanay ang mga sister na makakita ng ganon, ano yung magiging personal na pagpapasya niya. Wala naman mali doon sa pag-makeup, pero para maging kapaki-pakinabang at nakapagpapatibay, pwedeng i-consider ng sister yung posibleng maramdaman ng mga sister sa lilipatan niya. Tama, ano? So magandang consideration din yun. Brother Espejo, meron pa? Karagdagang pundo lang, ito yung personal na decision, ang pag-inom ng alak. Hindi natin dapat husgahan ang mga uminom ng katamtaman at hindi natin pipiliting uminom mga ayaw uminom ng alak. Hindi rin tayo iinom kung magiging problema ito ng iba. Kaya gusto nating unahin ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili natin. Ayon yan sa Roma 14:21. Okay, tama yun. Salamat. Ano? Parang yung senaryo kanina yun, ano? Na yung brother na lumaking lasenggo yung tatay. Tapos nakita niya yung mga kapatid, umiinom ng alak.
May sarili siyang perspective sa bagay na yon. Diba? Pero ang sabi dito, kapag alam natin yon, ano yung magiging personal decision natin kung iinom ba tayo ng alak o hindi. Gandang yung pag-isipan niya. Sister Francia. Dun sa nakaraang paragraph, sabi kanina, kapag personal na desisyon natin, igalang tayo. Paano naman yung prinsipyo dito sa Roma 12:18 na binabanggit na hanggat nakadepende sa inyo. Ibig sabihin, hindi nangahulugan na personal na desisyon na natin ito. Gawin na natin. Kailangan din pala dito na isalang-alang natin kung tayo ba ay nakakatisod sa iba para magiging, sabi dito, may kapayapaan ng congregation. Yun. So yun yung pinaka-goal, mga kapatid. Maingatan natin yung pagkakaisa at kapayapaan ng kongregasyon. Kahit nakarapatan na nga natin, gaya ng binanggit dun sa teksto kanina, di ba? Pagkain. Kung may natitisod, hindi na siya kakain. So magandang pangmalas yun, mga kapatid. So nakita natin kung paano natin mamalasin, pakikitunguhan yung desisyon ng iba, at paano naman tayo magpapakita ng paggalang sa iba kapag tayo naman yung gumagawa ng personal decision. Tignan naman natin yung isa pang side, dito sa 15. Ginagalang ng mga elder ang mga desisyon ng iba. May ingatan ng mga elder ang pagkakaisa sa kongregasyon kung hindi sila gagawa ng mga batas pagdating sa personal na mga bagay at kung hindi nila hihigitan ng mga bagay na nasusulat sa Biblia. Ibig sabihin din ito, hindi nila hihigitan ng mga payo sa mga publikasyon natin na base rin sa Biblia. At kung hingan sila ng payo ng isang kapatid, hindi lang sila aasa sa sarili nilang karanasan. Ibabase nila sa Biblia ang payo nila. Okay, maraming salamat. Pakisuyo, 1 Corinto 4:6. Mga kapatid, ginamit ko ang sarili ko at si Apollos bilang halimbawa para sa inyong kapakinabangan. Para matutuhan ninyo ang alituntuning ito, huwag higitan ng mga bagay na nasusulat, para hindi kayo magmalaki at mas parangalan ang isang tao kaysa sa iba. Okay, tanong natin sa 15. Ano ang pwedeng gawin ng mga elder para maingatan ang pagkakaisa sa kongregasyon? Gamit yung 1 Corinto 4:6. Tawag tayo ng elder, si Brother Santiago. Na hindi sila gagawa ng mga batas o tuntunin pagdating sa personal na desisyon ng mga kapatid. Hindi rin natin ihigitan yung kung ano yung nasusulat, kung ano yung sinasabi ng Biblia. At kung meron namang humingi ng payo na isang kapatid, hindi tayo aasa sa sarili nating karanasan, kundi lagi nating ibabase kung ano yung sinasabi ng mga publikasyon natin na inilaan ng tapat at matalinong alipin at yung mga payo na nasa Biblia. Okay, maraming salamat. So, napakagandang payo niyan para sa mga elders. Na laging ang basihan ng ating mga pagpapayo ay ang salita ni Jehovah, ang Biblia. Okay, maliwanag yun, tungo tayo sa paragraph 16. Iginagalang din ng isang elder ang mga desisyon na ginawa ng lupon ng matatanda bilang isang grupo. Bago gumawa ng desisyon ng lupon ng matatanda, nananalangin muna sila para sa banal na espiritu at maingat nilang sinusuri ang sinasabi ng Biblia. Kaya dapat suportahan ng bawat elder ang desisyon ng lupon, kahit iba iyon sa iniisip niya. Maingat din ang mga elder sa pagsunod sa mga tagubilin at hindi nila ito binibigyan ng sarili nilang interpretasyon. Halimbawa, hindi gagamitin ng isang elder ang isang pangungusap mula sa publikasyon natin para lang patunayang tama ang opinyon niya, habang binabaliwala naman ang ibang bahagi nito. Okay, maraming salamat. Sa 16, tanong natin, paano may papakita ng isang elder na iginagalang niya ang mga desisyong ginagawa ng lupon ng matatanda? Body of elders. Paano daw? Sige, Brother Palmiano.
bago sila gumawa ng desisyon, manalangin muna sila at sinusuri nila maigi yung anong nakasulat sa Biblia. Okay, tama yun. Ano? So yun yung kung paano ginagawa yung desisyon ng lupon ng mga matanda. Meron pa? Brother Francia? At binanggit din dito na hindi nila bibigyan ng sarili nilang interpretasyon. Baka gagamitin nga nilang publikasyon o anumang references. Pero iba naman ang nais nilang itawid na impormasyon. Baka yung gusto nilang idea or ang gusto nilang itawid. Kaya binanggit sa atin, binanggit ng paragraph na hindi nila gagawin iyon kung hindi para lamang o gagamitin lang nila, gagamitin ng isang elder ang isang pangungusap mula sa publikasyon para lang patunayan ang tamang opinion niya habang binabaliwala naman ang ibang bahagi nito. Kaya kukunin natin ang konteksto. Tama, ano? So kabuuan, buong view, ano? Yung perspective dapat na talagang buo, hindi lamang kapiraso, ano? Para lang suportahan yung ideya natin. Brother Pasuel. Kaya may papakita po ng isang elder na ginagalang niya po yung desisyon ng lupon kapag sinusuportahan niya yung desisyon ng lupon kahit iba yon sa iniisip niya. Yan. Tama yun, ano? Bigyan natin ng mga kapatid. Yung decision, bago sila gumawa ng decision, nananalangin muna. So yung lalabas na decision, ano ang dapat na pangmalas natin doon? Kanining decision yun? Brother Francia. Desisyon na po ito ng lupon, hindi na isa. Yan, decision ng lupon. Sa pagkasinang. Brother Paswell. Dahil may basbas po ng banal na espiritu yung pagdedesisyon ng mga kapatid, saka sinusuri nila yung Biblia sa kanilang pagdedesisyon. Desisyon po iyon na may basbas ng Diyos na Yehova. So kalooban po ng Diyos na Yehova yung desisyon ng mga lupon. Ng lupon. So dagdag na dahilan yun, mga kapatid, ano? Para suportahan yung desisyon na yun. Di ba? Okay, maliwanag yun. Tunguhin natin yung paragraph 17. Gaya ng nakita natin, magkakaiba tayong lahat. May kanya-kanya tayong mga opinyon at mga gusto. Pero maganda iyan. Dahil magkakaiba tayo ng pinagmulan at personalidad, nagiging masaya ang kongregasyon. Kaya huwag nating hayaang pagmulan ng problema ang pagkakaiba-iba natin. Igalang natin ang mga desisyon ng iba at iwasan nating makatisod sa kanila. Kung sisikapin nating gawin iyan, maiingatan natin ang kapayapaan at pagkakaisa sa kongregasyon. Okay, maraming salamat, Brother Espinola, sa paglilingkuran, pagbasa ng mga para po sa amin. Tanong natin sa 17, mga kapatid. Ano ang magandang resulta kung igagalang natin ang mga desisyon ng isa't isa? Sige, Brother Castro. Unahin natin si Brother Castro. Kapag iginagalang po natin ang desisyon ng isa't isa at iniiwasang makatisod sa iba, napapanatili po natin ang kapayapaan, pagkakaisa at masayang samahan sa kongregasyon. Okay, maraming salamat. Tama, totoo yun, ano? Sister Francia? Dun sa principle ng Mateo 5:9, maligaya ang mga mapagpayapa. Kaya kung hindi tayo nakikialam sa iba, hanggat wala naman silang nalabag na batas, ihayaan natin sila. Masaya tayo, masaya din sila. Okay, maraming salamat. Ano? Sister Espejo. May uniqueness kasi ang bawat isa sa atin. Kaya maipapakita natin ang pag-ibig at respeto sa mga kapatid kung iginagalang natin ang kanilang sariling desisyon. At bilang resulta, bawat isa ay masaya at magdadala ito ng pagdadala ito ng karangalan sa Diyos na Jehova.
Yun. So, yun talaga yung ultimate goal natin lagi mga kapatid, ano? Mapasaya si Jehovah at mapanatili yung kapayapaan ng kongregasyon. Pero pa, Sister Galara? Maganda din yung binanggit ng Diwa sa awit 133.1 na kapag nagkakaisa ang magkakapatid, kahit magkakaiba ang kanilang personal na desisyon, ipinapakita nito na napakaganda sa paningin ni Jehovah. Tama. Yun yung gusto ni Jehovah. Ano? Isa sa mga dahilan yun kung bakit natin dapat igalang yung pasya ng iba. Tunguhin natin mga kapatid yung ating tatlong teksto dito. No? Paano makakatulong ang sumusunod para maipakita natin ang paggalang sa mga desisyon ng iba? Yung Santiago 4:12. Sister Miranya? Tandaan po natin na hindi para sa atin yung maglapat ng judgment, kundi ang role na yun ay kay Jehovah. Bilang isa na tagapagbigay batas at hukom, kay Jehovah po sila mananagot at hindi sa atin. Kaya wala po tayong karapatang hatulan o punahin yung mga desisyon nila base sa sarili nating pamantayan o opinion. Tama. Gandang punto yun. Ano? Galatia 6:1. Brother Alburo. Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may gulang na mga Kristiyano ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan. Pero ito ang tandaan natin na ang inyong sarili dahil baka matukso rin kayo. Kaya ibig sabihin nito, makakatulong itong mga sumusunod na teksto, itong Galatia 1, na makita natin ang paggalang sa mga desisyon ng iba. Okay, maraming salamat. Ano? Kaya Sister Banikid, ano pa? Kaya kung ang isa ay nakikita natin na may basihan talaga tayo at katibayan na siya'y nakagawa ng maling hakbang, pinapakita na itanong pa rin natin sa sarili natin kung ako ba ay isang may gulang na Kristiyano na nasa posisyon para ituwid siya o baka may mas qualified sa atin na magpayo sa kanya, maaaring ilapit ito sa mga elder. At kung ang isa naman ay qualified siyang tulungan yung isa na nakagawa ng kasalanan, sisikapin niya rin itong gawin sa isang mahinahong paraan. Tama. Nakuha natin yung punto doon sa Galatia 6:1. Ano? Unang Korinto 4:6 at saka Unang Korinto 8:12-13. Paano tutulong yan para maipakita natin yung paggalang? Sister Barin. Sa Unang Korinto 8:12-13 po, pagpapakita po ng pag-ibig sa iba kung i-consider po natin sila kapag gumagawa po tayo ng personal na desisyon. Okay, maraming salamat. Tama yun. Sister Delgado, meron pa? Pinapakita po ng dalawang teksto po na ito na wag po nating ipilit yung personal na desisyon natin sa iba. Okay, maraming salamat. Ano? So, magaganda mga paalala yan, mga kapatid. 4 na teksto na pwede nating tandaan para maipakita natin yung paggalang sa decision, personal decisions ng iba. At ganoon din dun sa pagpapasya natin. Ano? Kung mayroon ba natitisod, gagawin pa rin ba natin? So, ang lahat ng yan, pwede nating pag-isipan at sikapin natin ano yung ultimate goal, mapanatili yung kapayapaan ng kongregasyon, yung pagkakaisa ng kongregasyon, at syempre pa, mapasaya ang puso ng Diyos na Jehovah. Kaya maraming salamat sa inyong mga pinagandaang komento. Tutug naging masigla yung ating pagtalakay sa artikulong ito. Ano? At kung wala ng patalastas, tayo ay magsasara na sa ating mga pagpupulong. Ano? Sasarahan natin dito sa mamamagitan ng pag-awit. Pakikisuya namin kayo muling tumayo. Sama-sama nating awitin yung song number 89. Ito ay may pamagat na makinig at sumunod upang pagpalain ka. Hinalaw ito sa Lucas, Kabanatang 11, verse 28. Ano? At pagkatapos ng ating pag-awit, pakikisuya natin si Brother Gaton para sa pansarang panalangin. Kung kayo ay handa na, umalin sabay tayo sa himig.